Maraming nagtatanong kung alin nga ba ang mas sulit dito at alin nga ba ang mas maganda sa dalawa. Itong Lens 150 o itong Volt 150. Alamin nga natin yan. Watch out for her dark side. Yeah, she got some sharp eyes. See her for the first time. Never let her out my sight. I just wanna stay up. Look at you all made up. Dirty thoughts are seeping into my mind. I can't wait up. Ooh, she looks so good, got me straight in the mood. She read that room, she know just what to do. Moving that body, she dancing and shaking. It's making them crazy, she know how to move. She said she's ready to party. Let's get it started. Tequila straight out the bottle. She looks so good when she's sipping a model. I can't get enough. I need you. I think this is lust, not love. Cause everything. Unahin natin si Lens 150. Ang presyo nito ay nasa 97,000. Pero tingin ko may price varies yan eh. Depende sa location nyo. Ito naman si Volt 150. Ang presyo nito ay nasa 115,000. Mas mahal kumpara kay Lens 150. Pero ba't nga ba mas mahal to? Eh pareho lang naman silang 150cc. Ito ay naka 4-stroke, single cylinder, liquid cooled. Ito ay naka single overhead cam, 2 valves na rin to, at fuel injection na rin. Ito nga pala ay 149.3cc. Ang maximum power nito ay 9 kilowatts at 8,500 RPM na may maximum torque na 11.8 Nm at 5,500 RPM. Meron nga pala itong bore and stroke na 57.3 by 57 by 9 mm. Compression ratio naman nito ay mayroon siyang 10.6:1. Samantalang itong si Volt 150 ay naka 4-stroke, single cylinder, liquid cooled, single overhead cam, 2 valves, fuel injection na rin to. Ang displacement nito ay 149.3cc. Ang maximum power naman nito ay 9 kilowatts at 8,500 RPM na may maximum torque na 11.8 Nm at 5,500 RPM na may bore and stroke na 57.3 by 57.9 mm. Compression ratio din nito ay nasa 10.6:1. So, sino mas malakas? Para naman sa suspension nito, ito ay naka-telescopic fork sa harap at naka-monoshock naman sa likod. Parehong naka-single disc brake na rin sa harap at sa likod nito. Para sa sukat ng gulong, ang harapan nito ay 110 by 80 by 14 at sa likod naman ay 120/70 by 14. Parehong naka-tubeless na rin to. Ito rin ay naka-telescopic fork sa harap. Ang suspension din sa likod nito ay naka-monoshock din tayo rito. Parehong naka-single disc brake ang harapan at likod nito. Pero ang pinagkaiba kasi nito, itong si Volt 150 ay meron siyang combi brake system. Yun ang wala kay Lens 150. Para naman sa front size nito, meron itong 110 by 70 by 13 at sa likod naman ay 130 by 70 by 13. Parehong tubeless na rin. Para naman sa overall dimension nito, meron itong 1,940 by 690 by 1,095 mm na may wheelbase na 1,295 mm. Ang seat height nito ay 778 mm na may bigat na 125 kilograms. At ang fuel capacity nito ay meron siyang 7 liters. Malayo na rin yung mararating mo bago ka magpagas ulit, diba? Para naman sa Volt 150, ang overall dimension nito ay 1,960 by 770 by 1,340 mm na may wheelbase na 1,370 mm. Di hamak na mas mataas to na bahagya kay Lens 150. Mas mabigat din ito ng 141 kilograms. Ang seat height nito ay nasa 760 mm. Tamang-tama lang sa mga kagaya kong 5'2" ang height. Para sa isang to, malaki ang fuel capacity nito. Nasa 13 liters. Siguradong matagal ka na bago ka magpagas. Malayo na mararating mo nito. Okay, bike check natin. Abot naman natin. Tingkayad nga lang tayo. Maganda yung bounce ng kanyang shock. Maganda yung upuan. Maganda yung turning radius. Medyo napansin natin dito, mabigat yung motor nung tinayo natin. Maganda rin to pang long ride, lalo na maganda yung kanyang upuan na malambot and talagang gawa to para sa long ride, no.
So masusubukan din natin to soon. Abang-abang lang sa mga subscriber natin dyan. Then update ko na lang kayo kapag available na to sa mga branches ni Skygo. Okay, check naman natin kung abot natin ng isang to. So ayan na nga, unang sakay natin dito. Nagulat ako kasi mas magaan siyang itayo compare dun kay Lance 150. Kaya ayan, abot naman natin. Medyo tingkayad lang tayo kasi naka regular shoes lang tayo rito. Pero advice ko, pwede kayo mag boots para at least hindi tayo masyadong hirap, lalo sa mga traffic. Pero maganda yung bounce ng kanyang shock. Turning radius, okay na okay siya. Tsaka napaka-komportable niya. Ang ganda rin ng braking na ito. Sobrang napaka-chill lang nung datingan natin dito. Diba bagay na bagay sa atin. Ayos na ayos to, diba? Okay, kung tatanungin nyo ako kung alin nga ba ang mas bet natin dito sa dalawang to, masasabi ko na parehas. Parehas silang maganda, parehas silang maporma. Siguro kahit ano naman yung bilhin natin dito, okay na okay pa rin naman eh. Nagkakatalo lang talaga tayo dun sa presyo. Kasi nga medyo mas mataas yung isa naman talagang budget friendly. And nasa sa inyo pa rin naman yun kung ano yung mas bet nyo. Kung about naman dun sa power, siguro nasa sa inyo na rin yun. Pinakita ko naman na kayo na lang ang pumili, okay? So ayun na nga, hanggang dito na lang. Kita-kita na lang ulit tayo bukas. At magkita-kita nga pala tayo sa Makina Moto Show sa 26 to 28. So, let's go! So ayun na nga, hanggang dito na lang. Kita-kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush! Haha. Fun, 4 shots and we turning up, dancing cause the night is young, too much fun, feel alive, in the night, she look good, she look right, we could live, we could die, here she come, channeling my Casanova, she got a body persona, she got a bite like a cobra, I'll take the venom, it's worth it to know ya, she pulling up with that body, I wanna make her a hobby, she got a face a little naughty, I wanna chase it till I got her on me.